Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 35, day 6. So pupunta na ako sa mga Bible verses natin. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So itong verse na ito, malinaw na pinapakita sa atin kung paano tuusin ang kasalanan. Pero itong kasalanan na binabanggit dito ay mga kasalanan na conscious ka na nagawa mo. Sapagat kung hindi ka conscious, hindi mo alam na nagkasala ka, paano mo siya i-confess? Kaya malinaw na ang mga kasalanan na nagawa natin, na alam natin, meron tayong damdamin na nagkasala tayo, kailangan i-confess natin ito. At kapag ito ay kinonfess natin, na tayo ay papatawarin, huhugasan, at tatanggapin muli ng Diyos. Kasi alam nyo kasi, sa fellowship natin, yung fellowship natin, ang isang bagay na nakakapaghadlang sa ating salamuha ay ang kasalanan. Kapag may kasalanan ka, yung salamuha mo vertical sa Panginoon, makakadlangan yan. Ang kasalanan ay parang insulation. So alam niyo yung insulation? Yung insulation, ito yung mga nilalagay nila para yung current hindi dumaloy. Alam mo yung dalawang wire. No, yung dalawang wire. Insulated yan para hindi magdikit. Kasi pag nagdikit yung dalawang wire, no, sasabog yan. Kasi magkakaroon ng flow ng kuryente. At ang pinakamainam para hindi sila magdikit, lalagyan mo ng insulation. So, ganun din ang kasalanan. No? Positively, ang ating fellowship ay isang flow, isang daloy yan. Kapag nagsasalamuha ka, merong pagdaloy ang Diyos tungo sa iyo. Pero kung may kasalanan, mahihinder dyan. Hihinto yan. May hadlang yan. Kaya kailangan, tuusin mo yung kasalanan. At kadalasan, yung mga kasalanan na nagiging bara para sa pagdaloy ng Espiritu, ito ay yung mga kasalanan na alam nating nagawa natin. So, yung hindi mo alam, di naman problema yan. Hindi mo alam eh. So wala kang consciousness, wala kang damdamin. Hindi, maski may kasalanan ka, kung hindi mo alam, o hindi mo naalala, o nakalimutan mo, so hindi naman siya magiging problema. No? Kasi ang ating budhi, madalas naaapektuhan ng mga kasalanan na alam natin na nagawa natin. No? Kung minsan, ang kasalanan mo, 10. Pero ang naalala mo, 5 lang. O yung 5, i-confess mo. Yung 5 naman na hindi mo naalala, hindi naman yan magiging sagabal sa daloy. So, ganun yun. No? Hindi ibig sabihin na dapat lahat ng kasalanan mo nawala, na-confess, para magkaroon ka ng salamuha sa Panginoon. Hindi. Ang problema lang natin ay yung mga kasalanan na nagawa natin, na alam natin. So, ganun yun. Kaya kung dumulog ka sa Panginoon, binigyan ka niya ng liwanag, 3 kasalanan ang pinaalala niya sa iyo. Kanina, nagsinungaling ka. No? Nagalit ka. Nagsalita ka ng mga hindi maganda. O kanina, may natanggap kang sukli na sobra. Tinago mo, hindi mo binalik. So, napakita sa iyo ng Panginoon yung mga ganyang mga kalikuan. Kailangan aminin mo at i-confess mo. At kailangan isoli mo rin yung pera. Bumalik ka doon sa kanino yan, ibalik mo yan. Kasi maski kinonfess mo siya, kung nakuha mo naman yung pera, hindi ka rin bibigyan ng kapayapaan ng budhi mo. So yan yung mga paraan ng pagtutuos ng mga kasalanan. Sabihin mo, brother, kung hindi ko na mahanap yung may-ari ng pera na kinuha ko,
O di akin na yon. Hindi pwede maging sa'yo yan. Kung hindi mo maibalik doon sa may-ari, ilagay mo sa offering box. Hindi mo siya pwedeng gamitin, hindi mo siya pwedeng itago. Lahat ng mga hindi matuwid na bagay, hindi natin pwedeng kunin. No, ang pera natin, dapat yan ay mga malilinis na pera. Pinagpaguran mo, galing sa trabaho mo, okay yan. Pero yung mga may halong pandaraya, extortion, mga pera na galing sa scam, dapat ibalik mo yan. Sa isang banda, humingi ka ng tawad sa Panginoon, sa isang banda, ibalik mo yan. Yung mga pera na inutang natin, mas maganda, ibalik natin yan. Kung hindi man natin maibalik sa panahon na ito, kausapin natin ang Panginoon na, Panginoon, bigyan mo ako ng kakayahan para maibalik ko to. Dapat ganun. Meron tayong pagtutuos sa mga hindi matuwid na bagay. Kasi marami naman sa atin merong ganyan eh. No, na mga bagay na hindi natin agad na ibabalik. Pero dapat, huwag mo siyang kalimutan. No, na ipanalangin pa rin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng kakayahan na ibalik ito. Oo, gano'n. So, ang kasalanan dapat ihayag, kausapin ng Panginoon sa mga bagay na nagawa natin na kasalanan. So, sa 2:1, sabi rito, My little children, these things I write to you, that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So binanggit naman dito yung advocate. Sa isang banda, meron tayong dugo na naguhuga sa ating mga kasalanan. Ang kailangan mo lang ay i-confess mo. At bukod pa dyan, nagdagdag pa siya ng advocate. Advocate. Ang advocate, ito yung tumutulong naman sa atin para ayusin yung kaso natin. Ano yan? Heavenly lawyer yan. Kasi pag nagkasala ka, may kaso ka. Oo. Maaayos mo yan, humingi ka ng tawad. Pero may mga panahon na kailangan pa rin natin ng Panginoon upang tulungan tayo. Tulungan tayo sa ating mga nagawang kamalian. Kaya siya yung tagatulong natin. Siya yung taga-areglo. Siya yung lawyer natin, advocate. Amen. So magbabasa na ako. In 1 John 1:1-7, we see a cycle in our spiritual life. Four crucial things: the eternal life, the fellowship of the eternal life, the divine light, and the blood of Jesus, the Son of God. The more we have of eternal life, the more of its fellowship it brings to us. The more fellowship of the divine life we enjoy, the more divine light we receive. The more divine light we receive, the more we participate in the cleansing of the blood of Jesus. Such a cycle brings us onwards in the growth of the divine life until we reach the maturity of life. Amen. So, maganda itong cycle na to. Pag sinabi kasi nating cycle, ito yung dito umiikot yung buhay natin. Dito umiikot. Cycle yan eh. Ibig sabihin, mga bagay na meron tayo, na kung saan sa mga bagay na yan, dyan umiikot yung buhay natin. Halimbawa, ang unang binanggit dito ay ang ating eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Kailan mo ba nakamit ang buhay na walang hanggan? Nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, dinala ang buhay ng Diyos tungo sa loob natin. Diba? Zoe yan, Zoe. Yan ay ang buhay ng Diyos. Eternal life na meron tayo. Okay. Pagkatapos, meron din tayong
salamuha. Salamuha. Kasi itong eternal life, nagdala na salamuha. Nagdala siya ng daloy. Na kung saan, dahil meron tayong eternal life, nagkaroon tayo ng salamuha sa Diyos. At tinatawag yan na salamuha. Okay, sa buhay na walang hanggan. Parang daloy siya, nagkaroon ka ng connection, nagkaroon ka ng pakikipag-ugnay, pakikibahagi sa dibinong buhay. No? So, meron kang buhay na walang hanggan, meron ka rin salamuha ng buhay. No? Imposible na meron kang buhay at wala kang salamuha. Nung wala tayong buhay na walang hanggan, wala tayong salamuha. Wala talaga. Okay. So, higit na buhay meron ka. Ang ibig sabihin natin ng higit na buhay, lalong lumalago itong buhay sa loob mo. Lalong lumalakas ang fellowship mo sa Panginoon. Lalo siyang sumasagana. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ako ay naparito upang kayo magkaroon ng buhay at kasaganaan ito. So, nung una, nagkaroon ka ng buhay. Pangalawa, kasaganaan. Ibig sabihin, lumalago yung buhay. Lumalago siya. At sa kanyang paglago, lalong lumalakas ang fellowship mo sa Panginoon. Mainam yan. Tapos sinasabi niya, mula sa salamuha ng dibinong buhay, okay, nagtatamo ka ng liwanag. Kasi yung liwanag nandun sa buhay. Kapag pumasok ka sa salamuha ng buhay, nagkakaroon ka ng liwanag. Marami mga bagay na pinapakita sa iyo ng Panginoon. Yun ang liwanag. Mga bagay na hindi mo nakikita noon. Pero ngayon, malinaw na pinapakita sa iyo ng Panginoon. Lalo na yung mga gusto niya, ayaw niya. No? At sa panahon na nagkasala ka, hindi mo maitatago na yan. Magliliwanag ang Panginoon, ipapakita niya sa iyo na meron kang kasalanan. No? Yan ay dahil sa ang liwanag ay nandito sa buhay at habang nagsasalamuha ka sa buhay, lalong tumitingkad yung liwanag. At habang may liwanag, anong nangyayari? Nakikita mo yung kasalanan mo. Oo. Okay. Tapos sabi niya, higit na salamuha, dahil nag-increase yung buhay, higit na salamuha, higit na liwanag. Okay. At higit na liwanag, higit na pagkakita meron ka sa mga kalikuan na nagagawa natin. So, yun yung cycle. Okay. So, pag nakita natin ang kalikuan, tayo ay nakikibahagi sa paglilinis ng kanyang dugo. So, inaamin mo, humihingi ka ng tawad, batay sa mga bagay na pinakikita sa iyo ng Panginoon, no? At tayo nakikibahagi sa paglilinis niya. Kung minsan nagtataka ka, parang habang nakikipagsalamuha ako, lalo ko nakikita na ako ay marumi, makasalanan, marami mga kamalian sa buhay, marami mga kalikuan. Dati hindi ko nakikita to, hindi ko alam ito. Pero ngayon marami. At ano mangyayari? Higit na paglilinis ang nararanasan mo, ang paglilinis ng kanyang dugo. At habang nalilinisan ka ng dugo, yung buhay, nag-i-increase naman. Pag nag-i-increase yung buhay, nag-i-increase yung fellowship. Pag nag-i-increase yung fellowship, lumalaki ang liwanag. Pag lumaki naman yung liwanag, ang daming kasalanan na i-expose. Marami ka na namang kino-confess. At pag nag-confess ka, lalo ka nalilinisan. At habang nalilinisan ka, lumalago yung buhay. Pag lumago, lalago na naman yung fellowship. Lalago yung liwanag. Lalago yung karanasan ng paglilinis. Dahil sa pamamagitan ng liwanag, nakikita natin yung ating sarili. Tapos sabi niya, dito ka lalago sa buhay. No? At ang ganyang cycle, di ba? Fellowship, okay, liwanag, okay, pag-i-expose ng mga kasalanan, pag-confess,
cleansing, pagka-cleansing mo, ang lakas mo na naman. Di ba? Anong mangyayari? Yung light, lumalago. Hanggang sa madala tayo sa kagulangan ng buhay. Yan. Pag wala kang ganyang karanasan, hindi ka gugulang. So naalala ko may isang kapatid, nagtanong siya sa isang senior brother, "Brother, paano ko ba malalaman na lumalago ako sa buhay?" Sabi ng kapatid, "Kailan ka huling nag-confess ng kasalanan mo?" Bakit yun ang tanong? Sapagkat kung ikaw ay nabubuhay sa salamuha, may liwanag ka. At mula sa liwanag na yan, may confession ka. At mula sa confession na yan, may cleansing ka. At mula dyan, may paglago ka sa buhay. Kaya yun ang tinanong sa kanya, kailan ka huling nag-confess ng kasalanan mo? Imposible naman na hindi ka nagkakasala. Imposible yan. Kasi meron tayong sinful nature sa atin. Sa ayaw mo mat sa gusto, magkakasala ka pa rin. At kung nagkasala ka, dapat merong paghahantad ng liwanag. At merong pagko-confess. At merong paglilinis. At merong paglago sa buhay. Kaya yan yung cycle. Umiikot tayo dyan sa cycle na yan. Okay, so today's reading na ako. Amen. So whenever we are under the divine light in fellowship and sense that we are wrong in certain matters or with certain persons, we must immediately confess our sins to our righteous Father. Our Father is ready to forgive us. Once we confess our sins, our Father will be the faithful and righteous God to us. He is waiting to forgive us our sins and to wash away the stains of our offenses. Amen. So, dapat paikutin mo yung buhay mo rito. Kapag nagkaroon tayo ng pandama sa ilalim ng liwanag na tayo ay may kasalanan, agad-agad i-confess mo siya. Huwag mong pagtagalin. So, pinakita sa iyo ng Panginoon, oo nga, nagawa ko to. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako ng iyong mahal na dugo. Panginoong Jesus. So, dapat maniwala ka na pinatawad ka na ng Panginoon at nilinis ka na niya. At makakadama ka ng kalakasan ng buhay. Kapangyarihan. No? At yan ay isang paglago sa buhay. Kaya, ganyan lang yung buhay natin. Ganyan lang. Iwanag sa pamamagitan ng fellowship, nagko-confess ng mga kasalanan, nakaranas ng paglilinis ng dugo ng Panginoon, at higit na tustos ng buhay. Amen. John tells his little children, all the recipients of this epistle, that his intention in writing was that they would not sin. But if anyone sins, we have an advocate, a helper, or counsel with the Father, Jesus Christ the righteous. Amen. So kung nag-confess ka, meron tayong helper na tutulong sa atin. At ito ay walang iba kundi ang tapat na Panginoong Jesus. Siya ang tutulong sa atin, siya ang magiging advocate natin. Okay? So, una, hindi naman kumot nalilinisan tayo ng kasalanan, gawa ka na lang ng gawa ng kasalanan. Di ba, may dugo naman eh. May dugo naman. So, hindi pwede rin yung gawin. Ganon. Tinutulungan din niya tayo na huwag magkasala. Subalit, kung sakaling nagkasala ka, okay, merong isa na tutulong sa atin. Yan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus na paglilingkuran tayo bilang advocate. No, tutulungan niya tayo na maiayos ang ating kaso sa harapan ng Ama. Amen. So, yan. So, ang Panginoon natin ang tutulong sa atin.
Amen. We have received the divine life and we are enjoying it in the fellowship of life. In this fellowship, we receive the divine light, and in this light, we practice the truth. But we still need the warning concerning the sin that dwells in our flesh. We need to be careful and on the alert regarding indwelling sin. Amen. So, tandaan natin mga kapatid, yung indwelling sin, hindi na mawawala sa atin yan. No? Kaya, kailangan maingat ka. Dahil sa kasalanan o kalikasan ng kasalanan na nananahan sa atin, no? Anytime pwede tayo magkasala. No? At kung meron kang ganitong pananaw, magiging maingat ka sa sarili mo. Hindi ka magtitiwala sa sarili mo. No? Kaya nga yung mga kwarto natin dito sa church life, may mga salamin. No? Sapagkat minsan, hindi na iiwasan na isang babae, isang lalaki nasa loob ng kwarto. Eh kung walang salamin, ang feeling nila silang dalawa lang. Pwede silang maibulit sa pagkakasala. No? At syempre, maski may salamin, umiwas ka din. Huwag ka magtiwala sa sarili mo. No? Kasi may mga tao na ang paniwala nila, pag ang isang tao ay naligtas na, yung kasalanan niya, inalis na. Hindi totoo yun. No? So, naalala ko yung kwento ni Brother Lee. May mga isang grupo ng Kristiyano. Ang paniwala nila, wala na silang laman. Naialis na. Kaya ang ginawa nila, babae at lalaki, sama-sama silang tumira sa isang bahay. No? At dahil diyan, nag-commit sila ng mga immorality, fornication, at kung ano-ano pa. At dahil diyan, na bahiran ang patutuo ng Panginoon at nagsanhi na yung mga tao sa lugar na yon ayaw na nila maniwala sa Panginoon. No, kaya kailangan mag-ingat tayo. No, sapagkat ang kasalanan ay nananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Tangi lang pagbalik ng Panginoon, aalisin na niya itong kalikasan ng kasalanan mula sa atin. Pero sa ngayon, ingat-ingat lang. Huwag mo sabihin na hindi ka nagagalit. Huwag mo sabihin na hindi ka na magsisinungaling. Huwag mo sabihin na hindi ka na matutokso. Huwag mo sabihin yan. Kailangan maingat tayo. Kapag ang kasalanan ay nananahan pa rin sa atin. Amen. Whenever we sin, we need to confess our sin to God. If we confess our sins, God is faithful in His word to forgive us our sins. And He is righteous in His redemption to cleanse us from all unrighteousness. Nevertheless, as 2:1-2 indicates, we still need a person, an advocate with the Father to take care of our case because we are not capable of handling the case ourselves. We need a heavenly attorney. Amen. Walang iniwan to eh. Halimbawa, ikaw ay gumawa ng mali. Sa mundo, ganyan eh. Pag gumawa ka ng mali, magkakakaso ka. At syempre, pupunta ka sa court. Pag nandun ka sa court, dapat may lawyer ka. Mahihirapan ka dun sa court kung wala kang lawyer. Ang lawyer natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tutulungan niya tayo. Siya ang mag-a-assist sa atin upang ayusin ang ating kaso sa Diyos, sa Ama natin. No? Sa isang banda, meron na siyang dugo. Ang kanyang dugo na idaloy na, epektibo na maghugas sa atin. No? Sa kabilang banda, meron pa siyang pag-assist sa atin, pagtulong sa atin bilang ating advocate. Kaya yung mga yung mga may kaso, pag nandyan yung lawyer nila, lang sila, relax lang sila. Yung lawyer nila sumasagot, yung lawyer nila ang nagpapaliwanag, yung lawyer nila nag-iisip, paano makalusot itong
nagkasala. So, purihin ng Panginoon. Ang Panginoon, ang ating lawyer, meron pa bang mas magaling ng higit kaysa sa Kanya? Kaya yung case natin, sure win naman siya. Siguradong panalo siya. At maiaayos niya ang ating mga kaso, yung mga gusot na nagawa natin sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. So, not only has God provided the blood of Jesus Christ, which was shed for us, so that we may be forgiven and cleansed, God also prepared Christ as our advocate. First, the Lord Jesus shed His blood as the price of our redemption. Then after shedding His blood, He became our advocate, our heavenly attorney, taking care of our case. Amen. So, ang ganda nito. So, ang una niyang ginawa, dinaloy niya ang kanyang dugo. Binayaran niya ang ating mga kasalanan upang hindi na magamit pa ng Diyos ang kasalanan upang akusahan tayo. Bayad na yan eh. Yan, di ba? Lahat ng kasalanan, bayad na. Tinapos na ng Panginoon ang problema ng kasalanan sa krus nung siya ay namatay. Siya ay kordero ng Diyos na namatay para sa atin. Upang ang kasalanan ay hindi na natin maging problema. At hindi na yan pwedeng gamitin ng Diyos upang akusahan tayo. Tapos na yan. No? Sasabihin ng Diyos, may kasalanan ka eh. Ano sasabihin mo? Opo, Panginoon, may kasalanan ako. Pero bayad na po. Binayaran na po ng anak ninyo yung aking kasalanan. Siya ay namatay para sa akin. Kaya hindi na ako pwedeng parusahan. Kasi may isa na namatay na at nagbayad na ng aking mga kasalanan. So ayos na yon. At sa karagdagan, binigay pa niya yung anak niya upang maging advocate. Ang Panginoong Hesus ang magpapaliwanag. No, hindi na ikaw ang magpapaliwanag. No, siya ang magpapaliwanag, siya ang tutulong sa atin, siya ang magpaplantsa ng gusot sa ating buhay. Wow. Diba? Ang galing. Amen. Amen. So the fact that Christ is our advocate with the Father and not simply with God indicate that our case with the Lord undertakes for us is a family affair, a case between us as the Father's children and the Father. Actually, our advocate is our older brother, the son of the Father. So, yung gulo rito, actually hindi naman sa court ito. Ito ay sa loob ng affair ng family. Saan ba tayo nagkasala? Sa ating ama. Ating ama, nagkasala tayo. Sino naman yung ating advocate? Yung ating brother, elder brother, na walang iba kundi ang Panginoon. Hindi ba brother tayo ng Panginoon? At ang Panginoong Hesus ay ang ating elder brother. Siya ang anak ng Diyos. At tayo ang marami mga anak ng Diyos na nagkakasala. Subalit, kung nagkasala tayo, yung ama natin, medyo stricto siya. Matuwid siya. Hindi ka niya papalusutin. Kasala ka. Sinalansang mo ang katwiran. Pero ang atin namang advocate ay ang kuya natin na pwede naman lumapit sa ating ama para sa atin. Diba? So, family matter siya. No? At sa loob ng family, naaayos ang ating problema, ang ating kaso. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na ginamit niya bilang pambayad sa ating kasalanan. No? At sa pamamagitan ng kanyang pag-apil para sa atin. Nag-a-apil siya. No? So, alam niyo ba yung nag-a-apil? So, yung nag-a-apil, ito yung pumupunta doon. No, upang ayusin yung ating kaso. Amen. So the divine family is full of love, but it's also full of righteousness. Hence, there are regulations and also the Father's discipline.
The Father is orderly, and his house should be much more orderly than a human court of law. Diba? So, dito sa sambahayan na ito, umiiral ang katwiran. Hindi pwedeng, liko. Pero, bagamat umiiral ang katwiran, at meron naman mga nagkakasala, pero ito ay tinuturing pa rin na isang affair sa loob ng tahanan, na ang pinakamainam na mag-ayos ay member din ng family. Nagkasala tayo sa ama, okay, at ang ating brother na si Jesus ang mag-aayos nito sa loob ng kanyang sambahayan. Dito sa sambahayan na ito, mayaman ang pag-ibig, nagmamahalan tayo, kaya naaapis natin ang bawat isa. Pero huwag mong kalimutan, dito sa pamilyang ito, umiiral din ang katwiran. At kaya, dahil mayroong katwiran dito, yung nagkasala ay nagkasala. Walang kinukonsinti. Pero bagamat may nagkasala, meron namang dugo na naidaloy, upang bayaran ang wage, ang halaga, ang katumbas ng kasalanan. At ang pagbabayad dito ay ang kanyang dugo. Ibig sabihin yung kanyang buhay ang kanyang binayad. So ayon sa kautusan, ang nagkasala dapat mamatay. The wages of sin is death. Pero dahil may namatay ng isa, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang pinaka-prove ebidensya ng kanyang kamatayan ay ang dugo. Kaya dahil dito, walang magagawa ang Ama kundi patawarin tayo. At sa karagdagan, nandiyan pa ang Panginoong Jesus upang ayusin ang ating kaso. Amen. Amen. So however, as children in the Father's house, we are often naughty. We make mistakes, break the family regulation, and offend the Father. For this reason, we need the Lord, our elder brother, to be our advocate with the Father, as the one who shed his blood for us. The Lord Jesus is the righteous one. He is right not only with the Father, but also right with us. The Lord, our Paraclete. Amen. The anglicized form of Parakletos, the Greek word rendered advocate. So sa Greek, itong advocate ay Paraclete, Parakletos. So siya ang ating Parakletos. Siya yung lawyer mo. Amen. Siya yung mag-aayos ng kaso mo. Amen. Siya yung magpapacify, sa Ama na kung saan tayo ay nagkasala. At siya ang gagawa ng paraan upang tayo ay matanggap muli ng Ama, mahugasan sa ating mga kasalanan, at hindi na mahabol, hindi na hahabulin, kundi idedeklara na tayo ay matuwid. Tayo ay hindi nagkasala, tayo ay napatawad na. So lahat ng ito ibibigay sa atin ng ating Parakletos, ng ating advocate, ng ating heavenly attorney. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. He serves us. He takes care of us. And He provides whatever we need. We were in need of the cleansing blood. Therefore, He provided us with His own blood for redemption and cleansing. We also need someone to take care of our case. Therefore, He is now our advocate, our Parakletos. Ganda. Amen. Kaya hindi tayo nalalagay sa alanganin. Yung buong cycle ay gumagawa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para sa paglago sa buhay. At ang Panginoong Hesus laging laan upang tayo ay tulungan, alagaan, ayusin ang ating mga problema sa Ama. Siya ang ating Paraclete, siya ang ating Parakletos, siya ang ating heavenly attorney.
Amen. So, salamat, Panginoon. Salamat sa dugo na idinaloy mo upang hugasan ang aming mga kasalanan. Salamat din, Panginoon. Ikaw ang aming advocate, ang isa na nag-aalaga sa amin, ang isa, Panginoon, na nag-aayos sa aming mga kaso. Ikaw ang aming heavenly attorney. Ikaw ang aming advocator. Salamat, Panginoon. Amen.